Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kasalukuyang nasa meeting si Leon kasama si Rafael nang biglang pumasok si Carla. Nang hindi malang kumakatok, sumikdo kaagad ang dibdib niya nang magtama ang kanilang mga mata. Nakaagad iniiwas ng dalaga at tumuloy sa tabi ng papa nito. "Hi pa." "Hi. What are you doing here?" "Hindi ba pinatingin ni Red sa kasa yung kotse ko? Itinirik ako sa daan. Nakakainis." Pabagsak na umupo ito sa silya katabi ni Rafael. "Alam mo naman yung kakambal mo. Wala namang hilig sa sasakyan. Nasaan na ba ang kotse mo?" "Nasa kasa na. Sasabay na lang ako sa iyo pag uwi." "May pupuntahan pa akong birthday. Nakakahiya naman kay Konsehal Madrid kung hindi ako magpapakita roon." "Kaibigang matalik ng lolo mo ang pamilya nila. Pwede ko ba siyang isabay na lang, uncle?" Si Rafael ang kinausap niya dahil mas malaki ang tsansa na papayag ito kung si Carla ay iirapan lang siya at dededmahin. "Mabuti pa nga. 6:00 na. Saan ka ba galing at inabot ka na ganitong oras?" Tanong naman ni Rafael sa anak. "Nagpunta ako kina Apple." "Nang walang kasama?" "Pa, taga rito naman ako. Isa pa, Bukirin ang pinuntahan ko. Walang press doon." "Pero hindi ka dapat nagpapagabi, lalo na kung wala kang kasama. Iba na ang panahon ngayon, anak. Better be safe than sorry." "Kanina pa naman ako dapat nakauwi pa. Kung hindi lang ako itinirik ng sasakyan na yan, mapapagalitan ko talagang yung Red na yan." Tumawa lang naman si Rafael sa anak, imbes na magalit dito. Niligpit mo na nito ang folder na nasa harapan at tinapos na ang meeting nila. "Mag-grooving ka lang, sandali sa planta tapos umuwi na kayo ni Leon." Utos naman nito. "Ingatan mo yung prinsesa ko ha. Iuwi mo ng maayos sa bahay." "Hindi ba talaga ako pwedeng sumabay sa inyo?" Hirit pa rin ni Carla. "Maiinip ka lang doon dahil bukod sa puro politika ang pag-uusapan nila, hindi rin tikila ang iinumin doon kung hindi lambanog. Gusto mo bang sumama sa paglilibot ko sa planta? Malay mo, mapadali ang pagdesisyon mo na magtrabaho dito." Magtatrabaho si Carla dito? Lumingon si Rafael na dapat ay palabas na sa meeting room. "Sinabi ko sa kanya, uncle, na mag-part-time siya dito. Naisip ko kasi na mas madali para sa ating lahat kung siya ang hahawak ng finance department. Hindi na natin kailangang i-forward lahat ng report sa Manila." "That's good idea. And you said yes to Leon?" Tanong nito sa anak. "Hindi pa ako sigurado pa. Hindi pa nga ako nakakapag-enroll sa San Agustin. Matagal pa ang pasukan. Mas maganda nga na simulan mo na ang pagtatrabaho para hindi ka naiinip sa bahay kaysa kung saan-saan ka pupunta ng bahay ng kaibigan mo." Umirap naman si Carla sa kanya pero sa halip na masaktan ay napangiti siya ng lihim. Nakakaamoy siya ng tagumpay. "I am still enjoying my vacation, papa." "Sige, sa susunod na linggo ka na lang magsimula. I'm giving you this week to enjoy and do whatever you want to do." Lumingon si Rafael sa kanya. "Ikaw na ang bahala kay Carla." "Thank you, uncle. Isasama ko na lang si Carla sa pag-iikot sa planta." Nang makaalis si Rafael ay lumapit siya kay Carla na nakaira pa rin habang nakadikwatro ng pang-upo. "Shall we?" Niyuko niya ito. Kulang na lang ay halikan niya dahil sa mapang-akit nitong mapupulang mga labi. "Wala bang ibang masasabayan sa pag-uwi ng hasyenda? Ikaw lang ba talaga ang empleyadong taga sa atin?" "Sinasaktan mo ang damdamin ko, sweetheart. Pag-uwi na lang sa hasyenda, ayaw mo pa akong makasama." "Matagal pa. Gusto ko nang umuwi. Kung kanina pa tayo lumabas dito at nag-ikot, nakakapangalahati na tayo ng trabaho." Hinawakan niya ang kamay nito para hindi na rin makatanggi pa. At langit na sa pakiramdam niya ang mahawakan ang malambot nitong kamay. Hindi niya maiwasang pangarapin na naglalandas ang mga kamay niya sa dibdib nito. Una kayakap sa baywang niya. "Oh Leon, stop dreaming." Saway naman niya sa kanyang isipan.
Nang makarating sila sa elevator, ay saka lang nabawi ni Carla ang kamay. Sumama naman ito sa kanya sa pag-iikot sa planta at pakikipag-usap sa mga trabahador. Hindi na niya ito dinala sa fermentation area dahil naroon si Mikael. Maaagaw na naman nito ang atensyon ng babaeng mailap sa kanya ngayon. 7:30 na sila natapos sa pag-inspeksyon sa production ng alak. Matyaga niyang sinasagot ang mga tanong ni Carla na dati nang may interes sa pagtrabaho doon noong hindi pa ito galit sa kanya. Ipahanda ko na ang magiging opisina mo. Masyado kang excited, Leon. Of course, pambihirang pagkakataon lang na may mapadpad na isang sikat na modelo sa kumpanya. Binuksan niya ang pintuan ng kotse at pinasakay niya si Carla. Nang kumanan siya imbes na kumaliwa ay kumunot ang noo nito. Saan tayo pupunta? Sa pinakamasarap na restaurant dito sa La Union. What? Ang sabi ko, gusto ko nang umuwi. Sandali lang naman tayo. Kahit na, hindi mo malang ako tinanong kung gusto kong kumain. Hindi ko na kailangang itanong dahil 7:00 na, Carla. Mahina niyang wika rito. 8:00 na tayo makakauwi sa bahay at nalipasan na tayo ng gutom. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito sa katumingin na lang sa labas. Sa isang restaurant by the bay na lang niya ito dinala. Naging kaibigan na rin niya ang may-ari dahil sinusuplayan nila ng alak ang restaurant nito. Bago lang ba to? Tanong ni Carla nang bumaba sa sasakyan. Sinalubong sila ng waiter na naging kabiruan na niya na palagi ang pagpupunta dito. May 2 taon na rin siguro. Pati dito sikat na sikat ka ha. Masarap ang pagkain dito, kaya dito kami madalas umorder ng pagkain ng papa mo. Kapag may meeting sa opisina, kung ang tinutukoy mo ay ang mga babae ko dito, nagkakamali ka. Sagot niya sa kangumiti na matamis sa dalaga. Wala naman akong pakialam. May pakialam ka o wala? Gusto kong malaman mo na nagpapanggap lang akong may gusto sa iba noon. Dahil masyado ka pang bata noon. Pero wala naman talaga akong naging seryosong relasyon. Simula nang manirahan ako dito sa La Union. Umupo sila sa balcony ng restaurant kung saan tanaw ang dagat at malayo sa karamihan ng mga kumakain doon. Kung pwede lang na ipasara niya ang buong restaurant ay ginawa na niya. Gusto niyang masolo si Carla kahit ngayong gabi lang. Dahil ayaw mo sa akin, I get it. At hindi rin naman ako seryoso noon kahit habol ako ng habol sa'yo. I was too young, Leon. My God, why did you even think I was serious about you? May sakit na gumuhit sa dibdib niya sa pag-amin nito. Kung totoong hindi seryoso ang damdamin nito noon sa kanya, malabo na may pagtingin ito sa kanya ngayon. Siya lang yata ang umaasa at kumakapit sa nakaraan. In fairness, masarap ang pagkain. Komento nito habang humungiya ng pagkain. Try that wine. This is one of our best seller. Bakit nga pala hindi ko nakita si Mikael kanina sa planta? Akala ko ba sa atin pa rin siya nagtatrabaho? Hindi niya inaasahan na ito pa mismo ang uungkat tungkol ng kay Mikael. Na hindi niya alam na nasa isip ito ni Carla. Sumandal siya sa silya at pinuno ng hangin ang dibdib. May gusto ba si Carla kay Mikael? Magkasama ang dalawa halos buong gabi ng birthday party ni Carlos Sullivan. Baka magkapalagay ng loob ang dalawa. Baka hindi lang natin napansin. Imposible. Hinahanap ko siyang talaga pero wala eh. May gusto ka ba sa kanya? Dinala niya ang labi ng wine glass at sinabayan ng inom ang pagsagot ni Carla. Hindi mahalata na ang sasabihin nito ang gumuhit sa pait sa lalamunan niya. He's cute and he seems nice. Wala pa ba siyang girlfriend? Wala pa raw. He was actually asking me for a date. Hindi ko ibinibigay sa kanya ang number ko kaya't kakausapin ko sana. Kanina kaya ko siya hinahanap. Kumunot naman ang noon ni Leon. Hinding-hindi niya papayagan na makipag-date si Carla sa ibang lalaki. No, you can't go out on date. What? Hindi ka na pwedeng makipag-date. Tatay ba kita? Irritabling tong tanong. No, I'm not. Lumunok siyang muli dahil gustong bumara ng sasabihin niya. Pero kailangan niyang gawin kahit wala siyang pahintulot. But I am your fiancé. Anong sinabi mo? Hindi pa ipinapaalam sa iyo dahil kararating mo palang galing Paris. And they want us to get to know each other. Lakas loob niyang wika rito. Kung malalaman ni Rafael at Cassandra na pinagsasabi niya kay Carla ngayon,
ay tiyak na mapapalaya siya sa bahay ng mga ito. And do you think I would allow that? Hinding-hindi ako papayag na magpakasal sa iyo, Leon. Not in a million years. Tumayo ito at tinapos na ang pagkain. Agad niyang pinuntahan ang waiter para mag-iwan ng bayad. Kailangan niya mahabol si Carla na tuloy-tuloy sa parking lot. Listen to me first. I wonder why you want to marry me. Sarkastiko nitong wika ng sumandal sa kotse niya na nakakross ang mga kamay. May kinalaman sa negosyo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang lahat. Nagkasundo ang mga ama nila na sila ang ikakasal dahil may gusto si Carla sa kanya noon. At ito ang naisip ng papa nito para mapanatili na lang ito sa La Union. Hindi niya pwedeng sabihin yon dahil baka mag-away ang mag-ama. Mas makakabuti kung magiging tapat na lang siya sa nararamdaman niya. I like you, Carla. I like you since I've met you. Pero hindi pa pwede noon dahil bata ka pa. Kinailangan ko munang pigilan ang nararamdaman ko. Talaga lang, Leon? Kailangan mo pa talagang gumawa ng drama para mapaniwala ako at mapapayag sa gusto nyo? I'm telling you the truth. You are the most liar I ever known. Mabilis niyang napigilan si Carla na sumakay sa kotse. Sa isang iglap ay nasa mga bisig na niya ito. Bago pa niya maitulak, ay lumapat na ang mga labi niya sa mapupulang labi nito. At yun ang pinakamatamis na halik na naranasan niya sa buong buhay niya. Nawala ang pagpalag ni Carla nang lumapat ang labi ni Leon sa kanya. Sakop rin ang buong katawan nito ang espasyo, kaya't lalo siyang hindi makahinga. Ang mga halip niyon ang nagsilbi niyang hangin. Sa ilang sandali ay tumigil ang mundo nila ni Leon. Finally, I got taste your cherry lips. Naglandas ang daliri nito sa ibabang labi niya. Nakatanga lang siya dahil hindi niya inaasahan ang halik na iyon. Sa loob ng ilang taon na pinapangarap niya mapansin man lang siya ni Leon bilang babae. Sa wakas ay natupad na. Pero gusto niyang umiyak kaysa sa matuwa rito. He did out of the obligation. Kailangan kasi siyang mapapayag na magpakasal dito. How does it feels? Lakas loob niyang tanong na makabawi sa pagkabigla. I'm not an expert when it comes to kissing. Baka masyadong mataas ang expectation mo, knowing your experience with women. Well, you had your shares of men too. Thought I was wondering why it seems like you never been kissed at all. Sa paras ka pa man din na malagi. Hindi ka ba nila naturuan ng tamang paghalik? Umirap siya sa inis bagamat natutuwa sa pang-iinis niya. Hindi niya hahayaan na basta lang siyang makuha ni Leon nang walang kahirap-hirap. Kung magsalita ka, parang yun lang ang importante sa isang relasyon, ha? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Dumako ang kamay nito sa bundok niya at iwinaksi sa likod para tuloy silang bagong magkasintahan na nagliligawan pa lang sa madilim na parte ng parking lot. But sharing kisses with your woman has wonderful feelings, don't you agree? I am not your woman. Nang mapang-akit ng ngiti na ibinigay nito sa kanya. Magalit ka na kung magalit sa akin. Ibuhos mo lahat ng nakatagong negatibong emosyon para kapag ikinasal tayo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Binuksan nito ang pintuan pero bago siya makakilos, ay lumapat muli ang mga labi nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay inuutusan siyang tumugon. Inangkin pa nito ang ibabang labi niya nang mariin saka ipinasok ang dila. Ikiniwal sa loob ng pagkatapos ay inangkin naman ang dila niya. Gusto niyang maiskandalo sa paraan ng paghalik nito. Kung sa Dexter lang iyon ay kanina pa ito nakatikim ng sampal sa kanya. Pero kay Leon at nanghihina ang tuhod niya at nagliliparan ang paru-paro sa tiyan niya. Bakit ba parang ngayon lang siya nahalikan? Stop! Usal niya nang pakawalan ni Leon ang mga labi niya. Para siya nanggaling sa balon na ngayon lang ulit nakalanghap ng hangin. That's how you do the French kiss, sweetheart. That's disgusting. Pagalit niyang wika rito. Saka tinabig ang kamay nito at mabilis na sumakay sa kotse. Hindi pa rin gustong tumigil na pagdagundong ng tibok ng puso niya. Nang sumakay ito sa kotse ay hindi na ito nagsalita pa.
Tahimik lang itong Banay na nagmaneho. Gustong-gusto na niyang umuwi para magkulong sa kwarto. Hindi kailangan malaman ni Leon na nagpapasindak na naman siya dito. Nang tumunog ang telepono niya ay ang manager niya ang nasa kabilang linya. Wala siya sa mood na sagutin iyon dahil wala naman siyang balak na bumalik sa Paris. Pero dahil gusto niyang inisin si Leon, ay napilitan siyang sagutin at pindutin ito. "Chill out, I'm not pregnant." Sagot niya sa manager bago nagpaalam at ibinaba ang telepono. Nang makarating sila sa mansyon ay nagmamadali siyang bumaba pero naka-secured lock naman ang pintuan ng kotse. "Baka naman gusto mo na akong pababain. Bakit hindi mo sinabi sa kausap mo na hindi ka nababalik sa Paris? Pwede pa magbago ang isipan ko. Hindi ko gusto magsalita ng tapos. Masasaktan ang lahat, Carla, kapag nalaman nilang muli kang babalik sa Paris." Malambing nitong wika na halos pabulong na lang. Gusto niyang balikan ang nakaraan kung magsalita mo lang sana ng ganito si Leon sa kanya, kahit minsan pa, pero wala siyang natatandaan. Malayong malayo ang Leon na kilala niya noon, na humaharap sa kanya ngayon, at tiyak niyang may dahilan kung bakit ito ganito. "Stay away from me, Leon. Then I might be stay." Sagot niya na muling binuksan ang pintuan, kahit nakalak pa rin ito. Napilit ang pindutin ng binata ang lock para makalabas na siya. Habang naglalakad siya papasok sa mansyon, ay ramdam niya ang bigat ng dibdib. Tuwing tatarayan niya si Leon, ay nakakaramdam siya ng guilt. But he deserved it. He deserved all the hatred and throw out of him for breaking his heart 4 years ago. Tumuloy siya sa silid at kumuha ng alak sa mga nakadisplay roon, nakatabi lang ng TV stand. Mula sa balkonahe ay madilim ang natatanaw niya. Muli niyang binalikan ang mga salita ni Leon noon, na labis na nakasakit sa kanya. "Baka may makakita sa atin, Leon." Tinig naman iyon ni Sofia, na empleyado sa kumpanya ng papa niya. "Wala akong pakialam. You're so beautiful." Nakita niya kung paano hinalikan ni Leon ang babaeng habang nasa madilim na bahagi ng parking lot ang dalawa. 8:00 ng gabi at sadya siyang nagpahuli ng uwi para mapilitan si Leon na ihatid siya. Sekretaryo siya ngayon ng papa niya at may meeting ito sa labas kanina. Siya ang nagsabi na ihahatid siya ni Leon sa asyenda. "Naghihintay na si Carla sa'yo. Let her wait. Dapat nga ikaw ang ihahatid ko. Bakit ba kasi nagpaiwan pa ang babaeng yon? Wala naman akong obligasyong ihatid siya. May sasakyan ngang sarili yon. Iniwan lang para sumabay sa akin." Marahang tumawa naman si Sofia. "Patay na patay sa iyo eh. Pansinin mo naman kasi. I don't like her. She's so aggressive and precocious. Ikaw lang ang gusto ko." "Paano kung pikutin ka?" "Paano niya ako mapipikot? Ni hindi ko nga magawang halikan yon. Labi mo lang ang gusto kong hagkan. Baka binobola mo lang ako, ha? Don't mention her name while I kiss you. I hate it." Hindi mukha niya ang gusto kong makita sa balintataw ko habang hinahagkan kita, Sofia. Nakatago siya sa halamanan kaya hindi siya mapapansin ng dalawa. Panay na ang agos ng luha niya. Nang sumilip siyang muli ay nakita niyang nakapikit na si Sofia at ninanamnam ang halik ni Leon sa leeg nito. At ang mga kamay nito ay lumapat sa pantalon ni Leon. Natutup niya ang bibig dahil kitang-kita niya kung paano ipasok ni Sofia ang kamay sa ilalim ng pantalon ni Leon. Napamura naman si Leon. "Pauwiin mo na kaya ang babaeng yon. Ipahatid mo na lang sa iba o ipasundo mo na lang sa kakambal niya. Babibitin lang tayo nito eh. Reklamo naman ang babae dito. Continue what you're doing. Pagkatapos natin dito, ay saka ko iisipin kung kanino ko ipasusundo ang babaeng yon." Ipinasok ni Leon ang kamay sa blouse ni Sofia na nagpaungol naman sa babae. "Ma'am, hinahanap na ho kayo ng papa ninyo." Nagulat pa si Carla nang tawagin siya ng gwardya na may dalang flashlight. "Nariyan na ho ba siya?" "Bumalik ho sa planta. Hindi raw ho kasi kayo sumasagot sa telepono. Nasa labi na ho siya. Kausap lang ho si Mang Tunying. Pupuntahan ko na ho siya." Sagot naman niya at lumakad ng mabagal para sumunod sa gwardya.
Punas-punas pa rin niya ang pisngi at gilid ng mga mata. Carla? Natigilan siya nang tawagin siya ni Leon. Paglingon niya ay wala na si Sofia at naayos na rin ni Leon ang nahulas na damit na pantalon kanina. Kanina ka pa ba riyan? Marahas siyang tumango rito. Tama ka naman. Hindi mo obligasyong ihatid ako o magpakita ng kabutihan sa akin. Nariyan na si Papa. Makakauwi na ako sa amin nang hindi ka naaabala. Nang tumalikod siya ay kinagat niya ang mga labi niya para hindi na pumatak pa ang mga luha sa mga mata niya. Isa lang ang pangyayaring iyon sa maraming pagkakataon na ipinakita ni Leon sa kanya na hindi siya nito gusto. Ang nakakasama pa ng loob, kailangan pa nitong ipamalita sa iba kung gaano siya habol na habol sa binata roon. Inubos niya ang laman ng wine glass sa isang inuman lang. Kung bakit hanggang ngayon ay ganoon pa rin kasakit tuwing naaalala niya ang pangyayaring iyon, ay hindi rin niya masagot. Every girl had been through heartaches once in a lifetime. Pero nakarecover naman. Pero bakit siya hanggang ngayon ay bitter pa rin? Mula ng araw na iyon ay nagdahilan na siya sa papa niya na nahihirapan na siyang pagsabayin ang pagiging sekretarya nito at ang pag-aaral niya. Pagkatapos ay nagpakita siya ng interes na mag-aral sa Maynila. Sinikap niyang magbago ang takbo ng buhay niya at ang nilalaman ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit hindi rin nagkatuluyan ang dalawa. May asawa ng iba si Sofia. Si Leon naman ay wala ring kasintahan o nililigawan man lang nung dumating siya. Patungo na siya sa kama na may kumatok sa pintuan ng silid niya. Pagbukas niya ay si Leon ang nasa labas. You were drinking. Mahina nitong wika na tumingin pa sa kamay niyang may hawak na wine glass na wala ng laman. Hindi ko lang maisip na pagkatapos kong halikan ng isang babae ay iinom siya. Napatitik siya sa Adam apple nito dahil umiiwas siyang salubungin ang tingin ni Leon. Gusto ko lang uminom dahil alam mo namang galing ako sa breakup. Huwag mong palaging ikinokonekta sa'yo, Leon. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Paano ba ako makakatulong para mapaghilom ang puso mo? Kung sa tingin mo noon, hindi ako karapat-dapat na magustuhan ng mga lalaki, bakit umaasa kang puno ng simpatya ngayon? Nababasa mo naman siguro ang mga nakasulat na imahe ko, hindi ba? Mapaglaro ako, Leon. Pero itatak mo sa kokote mo na hindi kita isasama sa koleksyon ko. You're mad at me? Hindi. But we were never friends either. You're just a man I used to know. Good night, Leon. Nang isara niya ang pintuan ay tinungo niya ang kama sa kahumiga roon. Hindi niya gusto ang pagtataray niya kay Leon, pero hindi niya ito maiiwasan. Ngayon pa lang niya na ilalabas ang galit niya na naipon sa maraming taon.